Si Asta ay ipinanganak pala 500 years ago pa. Bali pag-uusapan natin ang eksena kung saan iniwan ni Lisita si Asta sa harap ng simbahan at makikita natin dito na wala pa ang demon skeleton skull ng legendary demon. At ang pinagkaiba ng simbahan sa episode 1 noong nakita ni Father Orse ang dalawang sanggol na sina Asta at Yuno. At sa episode 170 noong iniwan ni Lisita ang kanyang anak sa harap ng simbahan. Na masasabi mo talagang napaka-imposible na magkaroon ng ganun kabilis na changes ang simbahan sa ilang oras lamang na pagitan. At papatunayan natin yan sa video na ito dahil ang dalawang eksena ay magbibigay talaga ng isang napakalaking plot hole sa storya ng Black Clover na masasabi mo talaga na ibang level kung gumawa ng twist itong si Yuki Tabata. Actually mga lods, matagal ko na tong plano na gawa ng video, subalit hindi pa kasi sapat ang mga evidence natin for this theory. Kaya in this video ay may mapapatunayan na talaga na posibleng si Asta ay pinanganak na hindi pa nangyari ang laban sa pagitan ng First Wizard King at ng Legendary Demon. Kaya huwag kalimutang mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At kung gusto mong sumali sa ating Facebook group, ang link ay nasa description. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Sa chapter 360 ay pinakitang naguguluhan si Lucius sa kanyang perfect vision. Dahil nakita niya in the future na si Yuno ay magiging pinakamalakas kung saan hindi na kailanman magkakaroon ng rebellion ang Speed Kingdom. Subalit nang nakalaban niya si Yuno, ay lumampas ito sa kanyang expectation dahil na-master kaagad ni Yuno ang Star Magic sa isang taon lamang na sa halip ay nagre-require ito ng maraming taon bago ma-master ang magic ng mga maharlika ng Speed Kingdom. Same as kay Noel na hindi niya nakita na magkakaroon ito ng panibagong kapangyarihan in the future. Nakita rin niya na si Merion Leona ay mabilis lang itong tinalo ni Mores. Subalit, mayroon siyang hindi nakita sa future, ito pala yung influence ni Asta sa lahat ng mga Magic Knight. Gamit ang influence na ito ay nabago ni Asta ang future na nakita ni Lucius. Sa chapter 361, noong humingi ng tulong ang Black Bull sa Witch Queen upang hanapin si Asta, sinabi dito ni Captain Dorothy na kailangan nila si Asta dahil siya lang ang hindi nakikita ni Lucius sa future. Marahil isa sa dahilan kung bakit hindi kayang makita ng vision ni Lucius si Asta dahil ipinanganak ito sa ibang timeline. Si Lucius ay may kakayahan talaga na makita ang future dahil sa time magic. Isa sa mga patunay na kaya niyang makita ang future ay ang paggamit niya ng soul ni Julius Novacrono upang sa Clover Kingdom simulan ang lahat niyang plano. Na dito makikilala ni Julius si Captain Vengeance at sa Clover Kingdom din mapapadpad ang isang dayuhan na si Captain Yami na kung iisipin ng dalawang ito ay ang mga sacrifice upang mabuksan ang pintuan ng underworld. Napakagaling talaga ni Tabata gumawa ng mga plot hole twist sa storya ng Black Clover mga lods. Kaya kung pagbabasihan natin ngayon ang simbahan ng Hagi Village sa episode 1 at pinagkaiba nito sa episode 170 noong iniwan ni Lisita si Asta ay mayroon talaga tayong makikitang mga patunay na malaki ang pinagbago nito. Alam nyo bang ang Janmak Anime Store Official ay sale ngayon sa Shopee na may discount na up to 50% off at dito mo lang makikita ang high premium quality t-shirt na sobrang kapal at napakalambot pa dahil 240 GSM, 80% cotton at 20% polyester at dagdagan mo pa ang high quality print natin na DTF printing. Limited offer lamang ito mga lods kaya ano pang hinihintay mo, mag-shop ka na. Sa episode 170, noong iniligtas ni Lisita si Libby sa demonyong si Lucifero, ay naaalala niya ang kanyang anak na iniwan niya sa harap ng simbahan. At makikita natin dito na yung kulay ng bricks sa simbahan ay kulay brown. Hindi pa gaanong madumi at ang kulay ng bakod ay napakatingkad pa ng kulay. At mayroon itong puno na nasa tabi ng simbahan na makikita rin natin na marami itong dahon at kulay green pa. At sa eksenang iniwan na niya papalayo si Asta
ay huminto muna si Lisita upang matingnan ang mukha ng kanyang anak sa huling pagkakataon. At sa eksenang ito ay pinakita na wala pa ang Demon Skeleton Skull sa kanyang likod. At kung iisipin na nasa harap si Asta sa simbahan habang tinitingnan niya ito, for sure, ang nasa likod ni Lisita ay ang harap talaga ng simbahan. Ngayon maghahanap tayo ng patunay na nasa harap talaga ng simbahan ang Demon Skeleton Skull upang mapatunayan natin na ipinanganak talaga itong si Asta na hindi pa nangyari ang laban sa pagitan ng First Wizard King at ng sinaunang demonyo. Sa episode 1, noong tinulungan ni Yuno si Sister Lily na maglaba gamit ang kanyang wind magic, ipinakita dito ang malaking puno sa gilid ng simbahan. So nangyari ang eksenang ito dito. At makikita natin na tumakbo si Asta upang magsibak ng kahoy. Subalit hindi niya nagawa dahil naunahan siya ni Yuno. Makikita natin dito ang malaking pintuan ng simbahan. At sa paglabas ni Father Orse ay tumilapon si Asta sa eksenang ito. Pagkatapos makikita natin ang napakalaking Demon Skeleton Skull habang tumatayo si Asta. So nasa harap talaga mismo ng simbahan ang Demon Skull. Noong una ay naguguluhan ako kung saan talaga banda ang Demon Skull sa simbahan dahil hindi ipinakita ng sabay ang simbahan at Demon Skull sa iisang eksena. Ngunit sa part na ito ay mapapatunayan talaga natin na nasa harap ng simbahan ang Demon Skull. Kaya posible talaga na ipinanganak si Asta na hindi pa nangyari ang pinakamalaking laban ng First Wizard King. Ngayon, mas mapapatunayan natin ang theory na ito kung ihahambing natin ang simbahan sa episode 1 at episode 170. Sa unang episode ng Black Clover ay unang ipinakita ang statue ng First Wizard King. Sumunod ang Demon Skull. Pagkatapos ipinakita ang harap ng simbahan na parang nagpapatunay rin na nasa harap talaga ng simbahan ang Demon Skull. Ang sumunod na eksena ay pinakita ang puno ng kahoy na walang mga dahon. Kung meron man ay mabibilang lamang ito. Ang sumunod na eksena ay kinuha na ni Father Orse ang dalawang bata at makikita natin ang simbahan na sobrang dumi at lumang-luma na. Ang bricks ng simbahan ay maitim compare sa simbahan ng episode 170. Ang pinakakakaiba talaga sa lahat mga lods ay ang puno ng kahoy na mapapatunayan talaga natin na ibang timeline na ipinanganak itong si Asta. Dito sa episode 1 ay makikita natin na parang patay ang puno ng kahoy na nandito dahil wala itong gaanong dahon. At sa episode 170, nung iniwan ni Lisita si Asta ay ipinakitang napakaraming dahon ang puno na ito sa gilid ng simbahan. So noong iniwan ni Lisita si Asta ay ganito ang simbahan na may maraming dahon ng kahoy at kinabukasan nakita ni Father Orse ang dalawang bata na sina Yuno at Asta ay biglang naging ganito ang puno at yung simbahan ay naging luma. So napaka-imposible na sa ilang oras lang ay nagkaroon ng ganitong changes ang buong view ng simbahan. So possible talaga na magiging totoo ang theory na ito na 500 years ago pa ipinanganak si Asta at hindi pa nangyari ang laban sa pagitan ng First Wizard King at ng Legendary Demon. Ang tanong, bakit nakuha ni Lisita ang 5-leaf clover grimoire ni Lick? Noong nakita ni Lisita si Libby, ay masasabi nating nasa 4 to 5 years old na itong si Libby at posibleng 4 na taong lumipas mula nung iniwan niya si Asta sa simbahan. Kaya nang nakita niya ang grimoire ni Lick at sa sumunod na araw ay nakita rin niya si Libby, ay posibleng ang taon na ito ay tapos na ang laban sa pagitan ni Lemuel Salvamelion at ng Legendary Demon. Sa episode 118 ay sinabi ni Sekri na lumipas ang taon na iyon bago siya nagising subalit isa na siyang anyong ibon. At mula noon 500 taon niyang binabantayan ang grimoire ni Lick. Kaya namatay si Lisita bago nagising si Sekri na isa ng ibon. Kung gagawa tayo ng timeline ay posibleng ganito ang nangyari. Ipinanganak si Asta dito sa timeline na ito. Iniwan siya sa simbahan. Pagkatapos napunta si Asta sa present time. Pagkatapos lumipas ang 4 na taon ay naganap ang laban sa pagitan ng First Wizard King at ng Legendary Demon. Pagkatapos nakatulog si Sekri. Ang sumunod na taon ay nakita ni Lisita ang 5-leaf clover grimoire ni Lick
At sa sumunod na araw ay nakita niya si Libby. Namatay si Lisita bago nagising si Sekri na isa ng anyong ibon. Pagkatapos hinanap niya ang grimoire ni Lik at dito na nagsimula ang 500 taong pagbabantay ni Sekri sa grimoire ni Lik. Noong nakalabas si Libby sa mundo ng underworld, ay makikita natin na makaluma ang suot ng mga taong mambubukid dahil ang kanilang kasuotan ay may sintas. At sa eksenang iniligtas ng mga resistance ng Squid Kingdom ang sanggol na si Yuno, ipinakita ang simbahan na the same sa episode 1 na isang luma at ang puno sa tabi nito ay walang dahon. So possible talaga na ibang timeline ang pag-iwan ni Lisita kay Asta sa harap ng simbahan. Kung magtatanong kayo na hindi ba nasira ang simbahan dahil 500 years old na ito at sobrang tagal na, well, may nag-i-exist na simbahan dito sa Pilipinas na 400 years old na. Ito nga yung Parish Church ng Intramuros, Manila. Isa sa mga posibleng kasagutan kung bakit napunta si Asta sa present time ay dahil kay Astaroth. Since itong si Astaroth ay may time magic, nakita niya na may masamang mangyayari sa Clover Kingdom pagkatapos ng 500 taon. Nakita rin niya na may masamang mangyayari sa kanya dahil kay Lucius. Dahil kung iisipin, 20 years nang wala si Astaroth sa underworld at nagagamit ni Lucius as a Julius ang kanyang time magic. Kaya posible na ipinadala niya ang kanyang anak na si Asta sa future dahil nakita niya ang kanyang anak na magliligtas sa kanya at sa Clover Kingdom. At dito lang nagtatapos ang ating kwento. Kaya huwag na nating kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow na rin sa ating Facebook page. Salamat! Alam nyo bang ang John Mac Anime Store Official ay sale ngayon sa Shopee na may discount na up to 50% off. At dito mo lang makikita ang high premium quality t-shirt na sobrang kapal at napakalambot pa dahil 240 GSM, 80% cotton at 20% polyester. At dagdagan mo pa ang high quality print natin na DTF printing. Limited offer lamang ito mga lods, kaya ano pang hinihintay mo, mag-shop ka na.